Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Pinagpalang umaga. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo pa umawit sa Panginoon. Tunay ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon, siya ay mabuti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Puri, puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ka, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Tingin ka, luwalhatiin ka, sasambahin, itataan. Salamat po sa umagang kay ganda, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pangako mo na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Ama, tinatas ko po sa iyo ang iyong gawain sa umagang ito, ang daily devotion, ang daily vibrant word. Ka po maghari, ka po manguna. Be with us, Father God, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, good morning, good morning. Good morning na po sa bawat isa. So ating pong pagpapatuloy ang ating pong tinatalakay patungkol po sa aklat ni Pastor Rick Warren, ang purpose-driven life, isang buhay na may layunin. Yan. Ngayon po ay day 22 na tayo, created to become like Christ. Nilalang upang maging kawangis ni Kristo. Iyan po ang pinaka-goal, agenda ng ating pong Panginoon, na tayo po ay maging kawangis niya. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 8 verse 29, sabi niya, God knew what He was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love Him along the same line as the life of His Son. No? The Son stands first in the line of the humanity He restored. We see the original and intended shape of our lives there in Him. Kaya nga sabi sa Tagalog, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya mula sa simula pa. Nagpasya siyang mula simula na hubog ang buhay ng mga nagmamahal sa Kanya, sa parehong linya ng buhay ng Kanyang anak. Ang anak ay unang nakatayo sa linya ng sangkatauhan na ibinabalik niya. Nakikita natin ang orihinal at inilaan na hugis ng ating buhay doon sa Kanya. Malinaw po.
ang pagkabasa ng kanyang salita. Na kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos o nilalang ng Panginoon upang maging kawangis ni Kristo. Kaya sabi po ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 15, we look at the Son and see God's original purpose in everything created. Kaya nga may purpose po tayo, mga kapatid. Ang buhay natin may purpose yan. Hindi lamang nagkataon o nag-exist ka na wala kang purpose. Tandaan natin, tayo po ay create ng Diyos to become like Christ. Gusto ng Diyos na maging purposeful yung ating buhay. Tinitingnan natin ang anak na ito at nakikita ang orihinal na layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Kapatid, we were created to become like Christ. Iyan po yung malinaw. Ikaw ay nilalang upang maging kawangis ni Kristo. Iyan po ang katotohanan. From the very beginning, God's plan has been to make you like His Son, Jesus. This is your destiny and the third purpose of your life. God announced the intention at creation. Doon pa lang sa Genesis, sinabi na ng Panginoon. Then God said, sa Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our image, according to our likeness. Powerful statement, mga kapatid. Then God said, let us make man in our image. Diba? According to our likeness. In all creation, mga kapatid, only human beings are made in God's image. Kaya nga yung pinarada yung mga hayop, sabi ni Adan, hindi ito. Hindi ito. Diba? Only human beings are made in God's image. We are the exact representation of God's image. Kapatid, tayo po yun. Hindi po yung unggoy o orangutan, hindi po yun. Mga kapatid, this is a great privilege and gives us dignity. But because of sin, the image has been damaged and distorted. Nasira. Because of sin. So God sent Jesus on a mission. Kaya nga, yung pagdating po ni Christ, isa po yung mission to restore the full image that we have lost. Kaya nga si Jesus Christ, tinawag siyang the second Adam. Kasi yung first Adam nag-fail, mga kapatid. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 3, Hebrews 1 verse 3, and He is the radiance of His glory, in the exact representation of His nature, mga kapatid. Ang tao, He is the radiance of His glory, and exact representation of His nature, mga kapatid. Hindi po yung mga hayop. Tayo po yun, mga tao. God's ultimate goal for your life on earth is not comfort. Hindi lamang maranasan mo yung comfort. Yes, isa yan. But character development. Character is matter to God. Kaya napakalaga yung character mo. He wants you to grow up spiritually and become like Christ. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Diba? Kaya nga tayo uma-attend ng mga Bible studies, prayer meeting, devotion. Kasi gusto natin lumago tayo spiritually. Kaya ang paglagong spiritual, intentional yan, mga kapatid. Christ-likeness is all about transforming your character, not your personality. Baliwala yung kagandahan, baliwala yung kagwapuhang kagandahan mo kung ang karakter mo naman sablay. Kasi ang karakter ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi po yung personality. Yan. God gave us our time on earth to build and strengthen our character for heaven. Kaya nga itong dito sa mundong ibabaw, training ground po ito, mga kapatid. Kasi ang langit, mayroon po yung qualification. Hindi lahat pupunta doon. Mga kapatid, you cannot reproduce the character of
Jesus on our own strength. Hindi mo kaya. Di ba? Kaya nga, tayo po ay nag-fall. Pilit ang taong gustong higitan, gustong gawin yung ginawa ni Kristo, hindi natin kaya, mga kapatid. Kasi iyon ang mission ni Christ, mga kapatid. Iyan po yung mission ni Jesus Christ, to rebuild yung nasira, yung ninakaw, yung initsnatch ni Satan. You cannot reproduce the character of Jesus on your own strength. Hindi mo kaya. Only the Holy Spirit has the power to make the changes God wants to make in our lives. Kailangan natin ang banal na Espiritu, mga kapatid, para mabago tayo. Sabi dito, mayroong tatlong bagay. 3 things are always available for the asking. Since God's Spirit lives inside of us. Ano ba itong tatlong ito? We must cooperate with the Holy Spirit. Huwag mong labanan. Huwag mong kontrahin. Kailangan kang makipag-cooperate sa banal na Espiritu. Kailangan natin makipagtulungan sa gawain ng Espiritu Santo. The Holy Spirit releases His power the moment you take a step of faith. Sa matter of faith, mga kapatid. Kaya nga, without faith, it is impossible to please God. Obedience unlocks God's power. When you obey to God, nabubuksan yung kapangyarihan ng Diyos. God wait for you to act first. Gusto ng Lord, umakbang ka muna. Kaya nga, di ba, faith without works is dead. Don't wait to feel powerful or confident. Move ahead in your weakness, doing the right thing in spite of your fears and feelings. Kailangan angat yung spirito mo, mga kapatid. Yan yung number 1. We must cooperate with the Holy Spirit. Kaya sabi po ni Paul explained in Ephesians chapter 4 verse 20 to 24 our 3 responsibilities in becoming like Christ. Ano ba yung responsibilidad natin bilang isang anak ng Diyos? Number 1, we must choose to let go of old ways of acting. Magdesisyon kang iwanan na yung mga old ways. I-let go yung mga bangungot, masamang karanasan sa buhay mo. Everything connected with that old ways of life has to go. Oo, kasi kailangan para makapag-move on ka. Yung mga extra baggage sa iyo ng nakaraan, dapat mo na siyang i-let go. Number 2, we must change the way we think. Let the Spirit change your way you thinking. No? Kailangan baguhin mo yung iyong mindsetting, mga kapatid. Baguhin mo yung iyong pag-iisip. Number 3, we must put on the character of Christ by developing new godly habits. Put on the new self, sabi ni Paul, created to be like God in true righteousness and holiness. Kailangan mong ilagay, i-put on yung character ni Christ. Diba? Para makadevelop tayo ng bagong habits. Kapatid. Yan ang kailangan natin. Yung pangalawa po, yung God uses God uses His Word, people, and circumstances to mold us. Tanda natin, ang Lord ay gumagamit siya ng tao, even circumstances, para tayo po ay mamold. Diba? Para tayo ay hubugin, mahubog, mga kapatid. God's Word provides the truth we need to grow. God's people provides the support we need to grow. Kailangan natin ang tao, mga kapatid. And circumstances provides the environment we need to practice Christ-likeness. Minsan yung mga circumstances na ating nararanasan, isang bagay yan para po tayo ay lumago, mga kapatid. Spiritual maturity is not a solitary, individual pursuit. You cannot grow to Christ-like in isolation. Tanda natin, wala pong born again na nag-iisa. Na after mo tinanggap ang Panginoong Hesus, ayaw mo nang makipag-halubilo, ayaw mo nang makipag-fellowship sa iba. Ayaw mo nang makipag-mingle sa kapwa mo mananampalataya.
Tanda natin, wala pong malagong Kristiyano in isolation. Isa. You must be around other people and interact with them. Diba? Kaya may fellowship tayo. You need to be a part of a church and community. Mag-involve ka, mga kapatid, sa gawain ng church and makipaghalubilo ka sa iyong community. Why? Because the true spiritual maturity is all about learning to love like Jesus. Si Lord naman, nakipag-mingle sa kanyang 12 disciples. Marami siyang mga tao at tinuruan. Kaya nga, you cannot practice being like Jesus unless being in relationship with other people. Sila po yung extension natin. Diba? Yung ating mga kapatiran. Remember, it's all about love, loving God, and loving others. Hindi lamang loving God, dapat at the same time, loving others. Okay, number 3, becoming like Christ is a long, slow process of growth. Ang pagiging kawangis ni Kristo ay isang mahaba at mabagal na proseso ng paglago. Hindi po siya automatic, hindi po siya one-day event, hindi po siya 24 hours malago na tayo. Hindi po. Maturity, spiritual maturity is neither instant nor automatic. It is gradual, progressive development that will take the rest of your life. Kaya sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 13, this will continue until we are mature. Diba? Like Jesus is the when we completely like Him. Yun po yung goal natin. To become like Christ, mga kapatid. Yan po yung number 3. Kaya sabi dito ni Paul, you are work in progress. You are work in progress. We are day by day, binabago tayo ng Panginoon, mga kapatid. Your spiritual transformation in developing the character of Jesus will take the rest of your life. Hindi siya automatic. It is gradual, mga kapatid. And even then, it won't be completed here on earth. Habang nandito sa mundong ito, mga kapatid, itong mundong ito ay training ground po natin. It will only be finished when you get to heaven or when Jesus return. Lahat naman ito mapaparang, mga kapatid. God is far more interested in what you are done in what you do. Ano ba yung ginagawa mo? We are human being, not human doing. God is much more concerned about your character than your career. Because He will take your character into eternity, but not your career. Diba? Yung character mo, iyan ang magdadala sa iyo in eternity. Yung character mo is matter yan para sa Panginoon. Hindi mo madala lahat, anuman meron ka. Even your position, your career, hindi mo siya madala. But the character is very crucial, mga kapatid. Kaya His purpose is far deeper. His purpose is far deeper. He wants to make us like Himself before He take us to heaven. Gusto ng Lord, walang maiwanan. This is our greatest privilege, our immediate responsibility, and our ultimate destiny. Kaya nga tayo nag-aaral mga kapatid. Kaya nga tayo nagdi-devotion, mga kapatid. Kasi, meron tayong goal. Diba? Meron tayong gustong marating. Gusto natin makasama ang Panginoon in eternity. And kailangan natin, diba? Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Rick Warren, question to consider, in what area of my life do I need to ask for the Spirit power to be like Christ today? Upang ako yung maging kawangis ni Kristo, alin aspeto sa aking buhay ang kinakailangan kong hingian at gamitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Tanda natin, hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ang gabay, patnubay, tulong ng Banal na Espiritu para magawa po natin yung pinagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Tanda natin na tayo po ay nilalang ng Diyos para maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. We are created by God to become like Jesus, mga kapatid. Iyan po yung goal natin. So sana po, meron po tayong napulutan, no? Malinaw po sa inyo, malinaw po sa ating mga viewers, yung purpose po natin. No? Bakit po tayo narito sa mundong ito, mga kapatid?
Tanda natin, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Mga kapatid. Salamat po sa bawat isa na nakinig, subaybay, no? Tumugon, nanatili sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. At ang dalangin ko sa oras na ito, samahan tayo ng Ama, ng Anak at pati ng Espiritu Santo sa ating pong buhay sa buong pagharian tayo ng Diyos. Pangunahan tayo ng Diyos sa buong maghapon. Salamat po. At sino man ngayon nakakaranas ng depression, anxieties o may mga karamdaman, Lord, ang dalangin ko, hipuin niyo po sila. Hipuin niyo po ang kanilang katawan, pagalingin, ipadalo yung kagalingan nagmumula sa iyo. Sino man ngayon nakaranas ng anxieties, depression, Lord, give them wisdom, give them knowledge, O Lord God. Samahan niyo po kami, O Lord, sa buong maghapon. Lord, salamat po sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Salamat din po sa iyong salita naming narinig, pag-aralan, namutawi sa iyong mga labi. Ang dalangin namin, O Lord, ito po yung magrema sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw na ito. We declare that Jesus is Lord over this day in Jesus' name. Salamat po mga kapatid. Purihin ng Diyos ang umagang ito. And to God be all the glory. God bless. Bye-bye.